bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ikilayo. Hanap ating asa ay pag-ibig mo, kulang pa ba sa pag-iwanan ko? Noon at ngayon hinahanap ka, pamadama ulit ang iyong pagsinta. Wagas mong pag-ibig, hindi nag-iiba. Pagsuri mo sana ay madama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap mula sa iyong banal na pangalan. Kami po ay muli humihingi ng iyong pagpapala at paggabay sa umagang ito na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus ay samahan kami upang magnilay, manalangin, makinig sa iyong banal na salita at nang maisabuhay namin ang iyong aral sa umagang ito sa tulong at liwanag at gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay nagdiriwang ngayon ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon, araw po ng Miyerkules, November 17, 2021, at ang gospel po natin ay Luke 19 verses 11 to 28. Jesus was now near Jerusalem, and the people with him thought that God's kingdom was to appear immediately. So as they were listening to him, Jesus went on to tell them a parable. He said, a man of noble birth went to a distant place to have himself appointed king of his own people, after which he would return. Before he left, he summoned 10 of his servants and gave them 10 gold coins. He said, put this money to work until I get back. But his compatriots who disliked him sent a delegation after him with this message, we do not want this man to be our king. He returned, however, appointed as king. At once he sent for the servants to whom he had given the money to find out what profit each had made. The first came in and reported, Sir, your coins have earned 10 more coins. The master replied, well done, my good servant. Since you have proved yourself faithful in a small matter, I can trust you to take charge of 10 cities. The second reported, Sir, your investment earned 5 more coins. The master replied, all right, take charge of 5 cities. The third came in and said, Sir, here is your money, which I hid for safekeeping. I was afraid of you, for you are an exacting person. You take up what you did not lay down, and reap what you did not sow. The master replied, you wicked servant, I will judge you by your own words. So you knew I was an exacting person, taking up what I did not lay down, and reaping what I did not sow. Why then you did not put my money on loan, so that when I got back I could have collected it with interest? Then the master said to those standing by, take from him what I have given, and give it to the one with 10 coins. They replied, but sir, he already has 10. I tell you, everyone who has will be given more, but from him who has not,
even what he has will be taken away. As for my enemies, who did not want me to be king, bring them in and execute them right here in my presence. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Maraming beses, maraming ulit na kung saan ang ating Panginoon sa Ebanghelyo ay laging nagbibigay ng, sabihin natin, kwento o talinhaga patungkol sa isang hari, sa kanyang pagdating, sa kanyang gawain, at sa kanyang mga ibinibigay na tungkulin sa kanyang mga utusan o mga kasama sa kaharian. Ang gospel natin ngayon, mga kaibigan, ay isa na namang pagbibigay ng talinhaga na kung saan si Jesus ay binibigyan ng pagkakataon ang mga mangangaral, ang mga mananampalataya at ang kanyang mga apostol, ang mga Pariseo, na pag-isipan kung ano ang kahulugan at ano ang nasa loob ng kwento o ng talinhaga ng kanyang ibinibigay. Alam natin na ang pinag-uusapan dito na ang maaring binabanggit ni Jesus na hari na siyang aalis pansamantala at babalik din sa tamang panahon ay mismong si Jesus, sapagkat alam natin sa tamang panahon siya ay pinoproklama at dinideklara nating lahat na tunay na hari at tunay na naghahari sa sanlibutan, sapagkat siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. At alam din natin na ang mga tao o ang mga lingkod na pinagbili na niya ng 10, ng 5 at ng 1, halimbawa ng kanyang pera o ng kanyang yaman, ay ito yung mga tao na patuloy na sumusunod, patuloy na naglilingkod, patuloy na nakikinig sa kanya, patuloy na bibigay ng pagkakataon na siya ay makaulayaw o makasama at nakikinig sa kanyang mga salita. At may mga tao sa loob ng komunidad o ng samahan na mga tumutugon kay Jesus, at yan ay hindi natin maaring ikaila na mayroong mga taong tumalima sumunod kay Kristo. May mga taong nakikinabang lamang sapagkat nagpapakain o nagbibigay ng pagkain si Jesus, nagpaparami ng mga tinapay at isda at nagpapagaling ng may sakit, at pagkatapos ito ay umaalis na. At mayroon ding mga tao na sumusunod lamang, nakikinig upang ilagay si Jesus sa bitag ng alanganin upang siya ay dakpin at ipapatay sa bandang huli. So maaari nating sabihin na ang tatlong kategorya na nabanggit ay ito rin ay pwede nating isabay sa tatlong kategorya na binabahagi ni Jesus nung siya ay dito sa kanyang talinhaga nung ang hari ay umalis. At ang tatlong ito ay binigyan ng kanilang mga talento o kakayahan. Ang una ay pinalago niya, ang 5 naging 10, at tapos yung isa ay pinalago niya ay nadagdagan pa. Tapos ang isa, yung una ay 10 ay dinagdagan pa ng 10, yung 5 dinagdagan pa ng 5. Subalit yung isa ay itinago at hindi na pinalago pa. Kung kaya nagalit si Jesus o siya ay parabang he got disappointed or frustrated. At kung ano man yung meron sa kanya ay kinuha pa. At yung mayroong 5 at mayroong 10 na idinagdag dun sa ibinigay ng hari ay pinalago pa at pinagyaman pa. Mga kaibigan, ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay binibigay sa atin ng libre, binibigay sa atin ng wagas, ng payak at ng sapat. At ngayon, kung tayo ay talaga namang nagnanais na sumunod sa katuparan ng pagliligtas ng Diyos, kung nais nating makibahagi sa paghahari ng ating Panginoon, dapat natin din tignan at kailangan din natin palaguin kung ano man ang ibinigay sa ating ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Dito sa Ebanghelyo ay sinisimbolo ng sinasabing yung iba ang mababasa mo ay
talento, yung iba naman ay kayamanan, o kaya naman yung iba naman ay pera at pinalago, pinagyaman, at yung isa ay hindi. Mga kaibigan, sa buhay natin, sa panahon natin ngayon, tayong lahat din ay may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang kakayahan, may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang husay na ibinigay ng Diyos. At kung tayo ay Kristiyano, kung tayo ay nananampalataya, batid at alam natin na ito ay hindi sa atin galing. Ito ay pinalalago natin, pinagaganda natin at pinaghuhusay natin, kasama na rin ng pagpapahalaga at impluwensya ng banal na Espiritu Santo sa ating lahat upang maisakatuparan ang nais natin sa buhay. Alam natin na hindi natin ito magagawa ng tayo lang. Pero ang banal na Espiritu at ang tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang halimbawa, ay lumalago ang ating pagkilala sa Panginoon at nagkakaroon tayo ng pagkakataon sa kaharian na inilalaan ng Diyos sa ating lahat. Huwag nating sabihin na mas magaling ang isa ay hindi. Sapagkat tayo ay may kanya-kanyang husay, may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang talino. Kung bibigyan natin to sa ordinaryong pamumuhay, marami tayong makikita na mahusay, magaling bilang doktor, yung iba ay engineer, yung iba ay abogado, yung iba naman ay teachers, yung iba naman ay madre, obispo, pare. Hindi nakakahulugan ng mas mataas ang isa kaysa sa isa. Ang lahat ng ito ay kakayahan, husay, talino at galing na nagmumula sa Diyos at ito ay ibinabahagi, isinasaboy, sinisiwalat sa lahat. At kung ano yung madidiscover natin na para sa atin, yun ang inaasahan ng Diyos na ating palaguin, pagyamanin, at ibahagi sa iba. Kung ikaw ay naging mahusay, nakapagtapos ng pagiging isang doktor o ng isang medisina, palaguin mo ang iyong talento at husay bilang isang makatarungan at makatao na doktor. Siguro maaring sisingil ka dahil ito ay pinaghirapan mo, nagtatrabaho ka, sisingil ka ng nararapat at naaayon, subalit kung may mga pagkakataon na alam mong mahirap at alam mong walang masyadong ikakaya yung may sakit, maari naman sigurong hindi mo na singilin pa yung ultimong maliliit na bagay na pwede mo nang isantabi sapagkat ang kinakailangan at naiintindihan mo ay ang kalusugan at ang kalagayan ng tao na may sakit. Kung ikaw naman ay halimbawa ay isang abogado, nag-aral ng abogasya, kung alam mong may mga mahihirap at walang ikakaya upang makamit ang katarungan at yung kanilang karapatan, siguro paminsan-minsan maaari din na tayo ay magbigay ng serbisyo ng libre o kaya naman ng mas mababa yung ating professional fee. Kung ikaw naman ay teacher, sisikapin mo na ibahagi sa mga bata at ibaba ang iyong kakayahan sa mga batang to para mas lalo nilang maintindihan at maunawaan ang kanilang mga pinag-aaralan. So, iba-iba po. Kung ikaw naman ay mahusay sa pagdidirect ng pelikula, pagdidirect ng entablado, ibahagi mo ang iyong kakayahan na talagang hindi ka nag-iiwan ng para sa iyo, kundi gusto mong matuto ang lahat, kung kaya ang husay at galing ay ipinamamana mo sa mga susunod pa. Ito ay iba't ibang talento, mga minamahal kong kaibigan, na hinihingi ng Diyos na bigyan natin ng tama at sapat na pag-uugnay sa paraan na ito ay makatutulong hindi lamang sa iyong sarili kundi makatutulong sa iba. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, kung ano man ang meron tayo ay palaguin, payabungin, maging masagana at maging maunlad sa paraan ng ninanais ng ating Panginoon, sa paraan ng ninanais ng ating Diyos. At kailangan natin din tignan na ang sinasabi ng ating Panginoon dito ng pagpapalago ng mga talento, ng kakayahan, ay hindi lamang ito tumutugon sa individual, hindi lamang ito tumutugon sa ating mga tao na bawat isa lamang,
kundi minsan ito rin ay tumutugon sa isang samahan, sa isang grupo, sa isang organisasyon, sa isang sabihin natin na komunidad. Ang nais ng ating Panginoon kung tayo ay kabilang sa isang komunidad ay maging bahagi tayo, maging kasama tayo na nagbibigay ng kontribusyon upang lumago, upang lumawak ang komunidad na ating sinasamahan, ang komunidad na ating sinasalihan. Anuman talino, anumang talento, anuman meron tayo, ay maaari nating ibahagi sa isang komunidad na hindi tayo naghihingi o naghihintay lagi ng kapalit. Sa halip, malaya nating ibinibigay, malaya nating ibinabahagi ang ating talino, ang ating husay, at ating galing sapagkat naroon sa ating kalooban ang pagnanais na sila rin ay lumago at matuto sa pamamaraan at pagbabahagi ng aking kakayahan, ng aking talino, ng aking husay. Minsan nga sa pamamagitan din ng ating material na pananagana o kasaganaan sa ating buhay. May mga makikita tayo na may mga kaya sa buhay na nagbabahagi, nagsishare ng kanilang pera o ng kanilang yaman. Yung iba naman ay nagbabahagi ng talino, ng galing na hindi nagpapabayad. So ito po ay ilan lamang sa halimbawa na nananais ng ating Diyos katulad ng binuksan niya dito sa ating Ebanghelyo sa talinhaga na nagpaparami ng talento o nagpaparami ng coins o ng yaman at yung isa naman ay hindi. Sapagkat sabi niya, ang sino mang meron na ay dadagdagan pa. Ang sino man ang meron isa lang ay kukunin pa. Sapagkat nais ng Diyos na ang biyaya katulad ng pananampalataya na ibinigay niya sa atin, at ang pananampalataya ay hindi para lamang sa ating sarili. Ang pananampalataya na kanyang ipinunla sa atin mula nang tayo ay mabautismuhan. Ito ay nararapat lamang na dapat palaguin, payabungin at ibahagi sa lahat. I-share natin kung ano man meron tayo sa iba. Minsan sasabihin nga ng mga kapwa natin, mahirap lang sila, wala naman silang yaman, wala naman silang pera. Pero hindi doon dapat maging sukatan kung papaano ka nagbabahagi ng pag-ibig at ng salita ng Diyos. Minsan ang pagiging makatotohanan sa paraan ng pagtulong mo sa kapwa, maski maliliit lang na bagay, o kaya naman yung nagkakaroon ka ng pagkakataon na makinig sa mga tao, sa mga kasamahan mo sa bahay, o sa pamilya, o sa simbahan, yung mapakinggan mo sila at makinig ka sa kanilang mga dinadaing, at nararamdaman nila na meron silang kasama na naiintindihan at nauunawaan sila. Yan ay isang talento at isang kakayahan din na maaari nating palaguin na kinalulugdan ng ating Panginoon. Kung tayo halimbawa ay nasa loob ng simbahan, kung may kakayahan kang maging lector, commentator, kung may kakayahan kang maging lay minister, kung maaari kang sumali sa sinasabi nating Mother Butler o yung sinasabing Anak ni Maria o Legion of Mary o maging member ng choir, kung mahusay kang umawit, ibahagi mo sa simbahan ang iyong talento ng pag-awit. Kung marunong kang gumitara, ibahagi mo sa iba. O kaya naman magturo ka parang iba naman na may merong kakayahang matuto, magkaroon din ng pagkakataon. So ito ay ilang maliliit lamang o simpleng bagay lamang na maaari nating ipakita sa mga tao na ang talento at ang husay kung ano man meron tayo ay hindi kinakailangan sa malaking paraan at mamahaling mga bagay upang patunayan na tayo ay nagbabahagi at nagpapalago ng yaman na ibinigay ng Diyos sa atin. May isa kong halimbawa, kaibigan, na ikukwento sa inyo. Yung isang kilala kong parishioner, naglalakad po siya sa park dito sa lugar namin. Tapos meron siyang bit-bit na McDonald's, isang supot yun kasi baon niya, hindi pa siya nagla-lunch, break time niya.
Doon siya sa park normally kumakain para mahangin at presko. Hindi naman kainitan dahil nandun siya sa ilalim ng puno. Hanggang sa maya-maya may nakita siya dun sa kabilang side, siguro mga 2.5 metro mula sa kanya na mayroong isang tao na gusgusin, madalas niyang nakikita yun dun na tumatambay. Nilapitan niya at tinanong niya kung ito ay kumain na at ang sabi ng lalaki ay hindi pa kasi nga, ginaw na ginaw siya nung gabing iyon, gutom na gutom siya, itinulog na lang niya. So, ang ginawa nitong, parishioner, ibinigay sa kanya yung kanyang tinapay, yung kanyang french fries, yung burger, at saka yung soft drink. Ibinigay sa kanya. Tapos yung lalaki, tumingin lang sa kanya at, sabi sa kanya na, "Paano mo nalaman na hindi pa ako kumakain at ako'y nagugutom na?" Tapos sabi nung, nagbigay, "Hindi mo man sabihin pero nakikita ko sa mga mata mo at sa kilos mo para bang talagang wala ka pang nakakain at wala pang laman ang sikmura dahil medyo nanginginig ka pa." So sabi niya, "Ito, sa iyo na, kumain ka, bibili na lang ako ulit ng para sa akin." Walang humpay yung pagpapasalamat nung, pulubi o nung taong ito. Sabi niya, dun sa nagbigay, ang sabi niya ay, "Itong binigay mo sa akin hanggang gabi na ito, siguro baka hanggang bukas na." Tapos sabi niya, "Papaano bukas?" Sabi nung nagbigay. Siguro maghahanap siguro ako ulit, bahala na." Sabi niya gano'n. Hanggang sa umalis yung, babae dahil babalik na siya sa work. Alam niyo po, hindi lang isang beses, hindi lang 2 o 3 na sa magkakaibang oras at panahon na bumabalik ang babaeng ito upang tulungan itong pulubi na nakikita niya madalas dun sa park. Ito ba ay isang paraan na tino-tolerate niya o baka naman siguro talaga namang naaantig ang kanyang puso sapagkat walang ikakaya yung tao na sa pamamagitan paminsan-minsan ng kanyang pag-aabot ay nakatutulong siya. Kaibigan, maliit lang ito na bahagi ng buhay pananampalataya, subalit ang ganda ng epekto nito sa iyong pagkatao, sa iyong sarili, sa iyong buhay espiritual, yung sense of fulfillment ay kailanman hindi puwedeng bayaran ng kung anumang yaman, ng kung anumang pera. Ang sense of fulfillment na meron kang, nakikita na ngumingiti paminsan-minsan sa maliit na bagay na naibabahagi mo, ay hindi ito, kailanman, ipagkakait at kailanman ay ito ay hindi nalilingid sa paningin ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay madalas at kadalasan ay tumitingin sa mga maliliit na mabubuting gawa na ating naisasakatuparan kumpara sa mga malalaking bagay, sapagkat alam ng Panginoon ang yaman, ang ganda at husay ng buhay ay nagsisimula sa pagiging bukas ng ating kalooban sa maliliit na bagay na maaari nating ibahagi sa iba. Kung ito man ay lumalaki habang yumayabong, maganda kung maibabahagi natin at mananatili tayong kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Subalit lagi nating tatandaan, hindi kailangan na laging maramihan, malakihan at maraming pera ang kailangan natin gugulin para maparamdam natin sa sarili natin at sa iba na tayo ay tumutulong at ang iba ay nakikinabang. Hindi po. Simple, maliit, pero kung ito ay ginagawa mo sa ngalan ng ating Panginoon at sa iyong pagiging, tao at pakikipagkapwa, mas kalugod-lugod ka pa sa mga tao na maraming ibinabahagi, na maraming ibinibigay. Subalit may pagkakataon ang kanilang itinataas ay ang kanilang sarili at hindi ang ating Panginoon. Uulitin ko, maraming talento, maraming kakayahan na ibinigay ang Diyos sa atin. Pagyabungin natin,
palaguin natin sa paraan na tayo ay makapagbabahagi sa iba at ang dala-dala natin ay ang pag-ibig, ang pagmamahal at ang kababaan ng loob na ibinibigay ng Diyos sa atin, kagaya ng ginawa niya nung siya ay nasa mundo. Tayo'y manatiling mapagpakumbaba, maibigin, mapagmahal, mapagpatawad, marunong umunawa, at marunong ibaba ang ating sarili sa mga mas mahihirap at maibigay anuman ang meron tayo sa ating kapwa. Yan ang karapat-dapat at yan ang pinagpapala ng Diyos at yan ang mayroong silid na nakahanda sa kaharian ng ating Panginoon sapagkat pinalalago niya ang anumang meron siya na ipinagkaloob ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya. O Jesus, anuman meron kami, maliit man ito o malaki, ito man ay sa paraang material o sa talino, sa husay, sa galing, o anuman Panginoon na maaari namin sabihin na ito ay talento na ibinigay mo sa amin. Nawa Panginoon ay lagi naming isipin na ikaw ang sentro ng aming buhay, aming mapagyaman, mapayabong, kung anuman kakayahan ang binigay mo sa amin. Panginoon, wag po sana kaming laging maghahangad ng sobra, maghahangad ng napakarami, sa halip ay makontento kami kung ano man ang meron na ibinigay mo sa amin. Magpuri at magpasalamat at simulan payabungin ang lahat ng ibinigay mo sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, nasaan ka man ngayon, ano man ang ginagawa mo, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Diyos. Ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-ibig, kailanman ay hindi nawawala, hindi nababawasan. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon, nariyan sa tabi mo, nasa harap mo, at nasa puso mo. Manampalataya ka lang, kaibigan. Pagpalain ka. Nagsusuka po